Paano ba? 8 sekreto para siya naman ang mabaliw at humabol sa'yo. Kung gusto mo na hindi ikaw ang laging naghahabol, panoorin ang video na ito. Tip number 1, maging positibo at masaya sa buhay. Ang pagiging masaya at positibo sa buhay ay nagbibigay ng positibong enerhiya at nagpapakita ng masayang disposisyon. Para mas ma-addict siya na kasama ka, mas maganda kung light lang kapag magkasama kayong dalawa. Yung napapatawa mo siya, masaya ka kasama, hindi ka mabigat. Kapag ikaw ay palagi may ngiti sa iyong mukha at nakikita ng mga tao ang iyong masayang disposisyon, mas malamang na mapapansin ka ng taong gusto mo at maaaring maging interesado sa iyo. Ito ay dahil ang mga taong may magandang aura at masayahin ay mas may kahulugan para sa mga taong nasa paligid nila. Wag naman na lagi ka lang go with the flow, na hindi ka marunong din magkaroon ng standards. Parang tatapak-tapakan ka lang niya, lalong-lalo na kung feel nung babae o nung lalaki na patay ka sa kanila. Kaya maganda naman na generally positive at masaya ang paningin mo sa buhay at masaya kang kasama. Pero oras na hindi ka niya respetuhin, oras na meron siyang ginawa na masama para sa'yo, kunyari, inindyan ka niya sa date, o di kaya ay hindi niya sinunod yung usapan ninyong dalawa, okay lang naman na magtampo o kahit papaano ay magalit para alam din niya na hindi naman sa lahat ng oras ay tatanggapin niyo lang lahat ng kanyang gagawin sa'yo, na kailangan din respetuhin ka niya. So yon, tamang timpla lang, maging positibo pero 'wag maging doormat. Tip number 2, maging interesado sa mga bagay na interesado rin siya. Ang pagpapakita ng interes sa mga bagay na mahalaga sa taong gusto mo ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya bilang isang tao. Alamin ang mga bagay na gusto niyang gawin at subukan mong makipag-usap sa kanya tungkol sa mga ito. Kapag nagpakita ka kasi ng interes sa kanyang mga interes, mas madali niya maiisip ka dahil alam niyang interesado ka rin sa kanya. At saka, 'di ba, generally speaking, kung may taong interesado sa mga hobbies natin, mas gusto rin natin silang kasama at mas madalas natin silang makakasama kasi meron tayong mapagbabondingan. So, yung mga taong yan, minsan mahirap silang mahanap. Kunyari, ang hilig mo ay kind of niche, mahilig ka mag-pickleball, bibihira lang din naman ang mga tao na kayang sakyan ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. So, if ikaw yon para sa kanya, mas malamang sa malamang ay mas gugustuhin ka niya makasama kesa sa ibang tao. And oras na kayo ay magkahiwalay o hindi naman ay magkainisan, mamimiss ka niya kasi nawalan siya ng katambay at ng katroba, maliban na lang syempre doon sa potential na jowa or romantic interest. Tip number 3, bigyan mo rin siya ng espesyal na atensyon. Hindi kailangan magastos o malaki ang iyong gagastusin sa kanya. Ngunit ang mga simpleng gawain tulad ng pagpapadala ng mensahe na regular na text messages, ang pagtawag sa kanya tuwing gabi, yon, malaking bagay yon kasi oras na binawi mo yon sa kanya, yung tipong hindi ka nagparamdam, mababalisa yon sa kakaisip, ano kayang nangyari sa'yo. Pagtatawag sa kanya upang magtanong kung kamusta siya ay isa ring bagay para masanay siya sa presensya mo sa buhay niya. Ang pagbibigay ng espesyal na atensyon ay magpapakita ng pagpapahalaga sa kanya at therefore, kahit papaano, whether or not interesado siya sa'yo sa umpisa, oras na mawala ang atensyon na binibigay mo sa kanya, hindi maiiwasan na mamimiss at mamimiss niya ito. Kaya tip number 3, bigyan siya ng espesyal na atensyon. Tip number 4, maging kumpiyansa at kalmado. Kapag kumpiyansa ka sa iyong sarili at hindi nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at, importante to, hindi nagpapakita ng desperasyon,
mas malamang na magugustuhan ka rin ng taong gusto mo. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay nagbibigay ng positibong enerhiya at nagpapakita ng pagkasiguridad sa sarili. Malakas kasi maka-attract sa isang babae o sa lalaki ang confident na tao. Sino ba namang gustong, 'di ba, mag-hangout o makipag-date sa taong insecure? Siyempre, ang gusto mo is tao na parang feeling mo jumakpat ka kasi believe siya sa sarili niya. Whether or not hindi siya ganun kagwapo o kaganda, the mere fact na mataas ang self-esteem niya, parang magdadalawang isip ka din na iwan ang taong 'to. So kung gusto mo na medyo may dating ka sa kanya at hahabul-habulin ka rin niya, lalong-lalo na 'pag ikaw ay nagtatampo o lumalayo, kailangan talaga maramdaman niya yung bilib mo sa sarili mo. Ito ay nakakapang-akit ng taong gusto mo dahil nagpapakita ito ng pagiging matatag at hindi nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Yung tipong kapag binasted mo siya, ramdam mo na magmo-move on lang siya at na makakahanap siya ng iba. And for some reason, even if hindi ka initially attracted sa isang tao, kapag alam mo na kayang-kaya kanyang paltan, mapapaisip ka talaga. Kaya taasan ang kumpiyansa at confidence sa iyong sarili. Tip number 5, magpakita ng pagiging tunay na pagkatao at hindi mapagkunwari. Huwag magpakita ng hindi mo tunay na pagkatao, yung nakikipagplastikan ka lang, nagpapanggap ka lang, dahil lang sa kagustuhan mong magustuhan ka niya. Mahalaga na magpakita ng tunay mong sarili upang magkaroon ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Minsan kasi kaya nagiging cringe o medyo nararamdaman niya na parang hindi ka nagpapakatotoo is because you're putting your best foot forward and you're pretending to be someone you're not. And hindi ito sustainable ha. Like meron akong kakilala na meron siyang gusto, nagpanggap siya na mayaman siya. So nung sila na hirap siya kasi ang expectation nung linigawan niya na ngayon ay jowa niya na, ay mayaman siya. So if ever man makuha mo yung loob ng crush mo, hindi rin naman tama yun kasi eventually malalaman niya yung tunay na ikaw. Ang pagpapakita ng tunay na sarili ay nagpapakita rin ng pagiging matapat na tao. Kasi kung nagsinungaling ka kung sino ka during the getting to know you stage, kapag nalaman niya na, ay wow, nagsinungaling pala siya. Siyempre, yung ibang mga bagay na pinapakita mo, pagdududahan din niya. It's not a good foundation and not a good look for a new relationship. Kaya, magpakatotoo ka na. Wag naman na yung pati lahat ng flaws and mistakes mo ay ilantaran mo na, pero wag din na magpapanggap ka na iba yung pagkatao mo. Kunyari, sasabihin mo, mahilig ka sa isang bagay, hindi naman pala. Mahilig kang uminom, mahilig kang mag-clubbing, hindi naman pala. So, pag naging kayo na, paano yun? Ang expectation niya, magiinuman kayong dalawa. Yun pala, hindi mo hilig, 'di ba? So, don't pretend to be someone you're not just to get someone you're interested in. Tip number 6, magpakita ng interes sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Napaka-importante nito, lalong-lalo na sa kultura ng Pilipino. Kasi syempre, kung aawayin mo na yung tropa niya or hindi ka gusto ng pamilya niya, kada meron kayong sigalot, meron kayong konting problema, gagatong ang kaibigan at pamilya niya laban sa'yo. Ang hirap din, kunyari hindi man kayo magkatuluyan, pero mahal ka na ng pamilya niya, no? Yung pamilya niya na mismo ang mag-uusig sa kanya na habulin ka. Kaya maganda to have the side, on your side, yung family and friends niya. Tip number 7, maging totoo sa iyong mga pangako at salita dahil bibihira na yan ngayon. Kaya iwasang magbitiw ng mga pangako na mapapako. Dahil yung inyong reputation din at kredibilidad sa iyong future partner o sa taong liniligawan mo ang nakataya dito. And last but not the least, tip number 8,
huwag masyadong magmadali, huwag atat. Kasi minsan sa pagiging atat natin, ang nangyayari is nape-pressure yung taong gusto natin. And dahil do'n, umaalis na lang sila, lumalayo na lang sila. So, dapat chill ka lang, cool ka lang. Hindi siya yung premyo dahil ikaw ay equal na kanais-nais at swerte din. Dapat feel na feel mo din na swerte rin siya pag nagkatuluyan kayong dalawa. Kasi kung feeling mo na ikaw lang ang habol ng habol, tapos um, feeling mo talaga maski ano gagawin mo para makuha siya, hindi magiging maganda yung vibe nung pakikipag-usap niyong dalawa. Parang may halong pressure and at the same time, feel niya dehado siya sa'yo. Kaya dapat 'wag magmadali, cool ka lang, sabihin mo sa kanya, "Okey lang naman kung hindi mo ako sasagutin." Ire-reverse psychology mo siya, "Makakahanap din naman ako ng iba, but I really think bagay tayong dalawa." Parang gano'n, para ma-value ka rin niya. So, sana ay nakatulong itong 8 tips na ito. If for topic requests and shout out requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And for one-on-one coaching, kung meron kayong gustong hingin na advice o payo, pwede kayo mag-book ng one-on-one call with me. Nandyan yung link in the description box. Maraming salamat sa pagnood and hope to see you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.